At maligayang Pasko po sa ating lahat. Gusto ko makitang maligaya talaga yung mga ngiti. Parang hindi lang maligaya. Parang pagod na pagod sa buhay. No? Lahat napapagod, pero laging meron tayong kapahingahan sa Panginoon. Lahat may kalungkutan, walang pwera. No one is perfect. Walang perfect na wife, just as walang perfect na husband. Wala din namang perfect na anak, at wala rin perfect na magulang. Lahat, we all have imperfections. But praise God, we have a perfect God. Amen. Kaya yun ang dahilan, pwede tayong makangiti. Amen. Now, once again, Merry Christmas! Yan. At of course, Merry Christmas sa ating mga naka-tune in online. No, nasa ang bahagi man kayo. Pagkagalit ka, nasa ang lupalop man kayo ng mundo, pero dahil hindi tayo galit, nasa ang bahagi man kayo ng mundo. Huwag nyo ginagamit yung lupalop, ha? Usually, galit ka kapag ka lupalop. Nasa ang bahagi man kayo ng mundo, mula po dito sa Lord of Lords, Christian Ministry Worship Center, bumabati po kami ng maligayang Pasko sa ating lahat. Yan. Sa inyo na nasa Saudi Arabia, sino ba? New Zealand, saan ba yan? Australia or wherever in the globe. Maligayang Pasko po. At tunay na tayong lahat ay may karapatan, may kakayahan, no, na magdiwang ng Pasko sapagkat ang Pasko ay si Jesus. Sabi ng awit na ating kanina, my Savior, my Jesus. There is Jesus, there is Savior because there is Christmas. Without Christmas, there will be no Savior. Amen. Without Pasko, there will be no shedding of blood. And there will be no remission of sin because it was the blood of Jesus that bought the forgiveness. Sabi nung kanta natin kanina, forgiveness what was bought with the blood of Jesus Christ. Lahat yan, naging posible dahil may Pasko. No? Kaya tama na yung pagtatalo-talo. Huwag na masyadong legalistic, no, pagdating sa pag-uusap ng Pasko dahil wala naman talagang nakaka-perfect, no, 100% magiging tama at correct ang kanyang pananaw o unawa tungkol sa Pasko. No? Pag pinag-usap-usapan o pinagtalon-talunan natin kailan ba talaga ng Pasko, hindi tayo matatahimik, gugulo lang tayo. No, hindi dapat pagtalon-talunan 'yon. Actually, hindi naman talaga December. That's for purposes of uniformity kaya ginawang December. Hindi yun pwedeng maging December kasi ang unang pumunta doon sa ang unang binalitaan ng anghel ay sino? Ang mga shepherd. No, alangan na magpapasok sila kalamigan winter. Hindi naman tayo mga alaga. So basically hindi talaga siya December naman. This is just for purposes of uniformity. No? Para sa kaayusan lang. No? Pero ang mahalaga po dito is maunawaan natin na ang Diyos ay dahil alam natin na hindi natin siya maaabot, alam ng Diyos na hindi siya kayang abutin, ibinaba niya ang langit sa atin. And that's Christmas. God sent His Son. Yun ang pinakamagandang idea. God sent His Son, no? Binaba niya ang langit dahil alam niya hindi naman natin pwedeng maabot ang langit. Okay? Kaya naging posible. Bumaba ang langit. Yun ang Pasko. Kaya sa sino mang tumanggap kay Jesus, yun ang tunay na may karapatang magdiwag ng Pasko. Dahil ibinaba na ng Diyos sa buhay niya ang langit. Kaya nadidinig na siya ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya once again, maligayang Pasko po sa ating lahat. Ayan. So babasa lang tayo ng isang scripture. Sabi ko kanina kay Pastor John, sabi ko hindi tayo magpo-full length ng message. No? It will just be a sort of exhortation. I will just be reading some lines here na may konting mga singit lang ako just to be able to deliver the exhortation, the brief message in accordance with the theme. Kasi meron tayong theme ngayong, dahil ayoko kong kuhanin ang oras nyo para magsaya. Alam kong gigil na kayo at gustong-gusto nyo na madiscover sino ba talaga ang pupuntahan itong mga magagandang kahon sa aking harapan. No? Okay? So once again, huwag tayong maging legalistic. Walang nakakaalam talaga kailan. Ang mahalaga, it's the Spirit. Ang mahalaga is, tinanggap natin si Jesus. Ang mahalaga, yung katotohanan at yung ideya na ang Diyos binaba niya ang langit sa atin. Na ang Diyos binigay niya ang kanyang anak. That's Christmas. Huwag na pag-usapan, ba't nagki-Christmas tree? May ganyan. Huwag na yun pag-usapan. Kung lahat ng ito'y makakadagdag para tayo sumaya. Subukan nyo mag-Christmas party tayo. Wala. Bear na bear yan. Itiman natin lahat. Masaya ba? Di ba hindi? Di ba dumadagdag yung saya dahil sa ilaw? No? Although this is just a form. These are all forms. As long as we have the substance, who is Jesus, the essence of Christmas, okay na yon. No? Dagdag lang yan. Pero maganda rin yan. Di ba ang saya? Ang saya yung may mga dangling balls dito pag ginanong ko gagalaw-galaw. Pag tinamaan ng hangin, nag-uuntog-untugan, di ba nakakadagdag ng saya? Di ba it affects your emotion? God is a God of emotion. Amen? God is a God of emotion, kaya dapat hindi masyadong dinidisregard ang emotion. Kasama yun. Kaya pag kailangan umiyak, dahil after umiyak, gagaan ang pakiramdam mo. Amen? Dinisign lahat ng Diyos yun. Huwag nating nilalabanan ng naturalesa ng Diyos.
ang kung paano tayo dinesign, yung natural na pagkakadesign sa atin, let's yield into it. Okay? As long as hindi yung kasalanan, hindi ko kasalanan umiyak. Dahil matapos kong umiyak, gumagaan ang pakiramdam mo. Bakit ba ako napupunta sa pag-iyak? Pasko ngayon. No? Sinasabi ko lang ito dahil dugtong-dugtong ang mga bagay-bagay. Okay. So as I was saying po, meron tayong theme. At sabi ng Ate Olay nung sinabi na, Kuya Joseph, pwede ka ba sa 19? O di, dahil birthday ng ano ko yung special, sige 19. Birthday ko ng panganay namin ngayon. Okay. So sige 19. Okay ako sa 19. Thank you po. No? Sabi ng Ate Olay, pagkatapos ko mag-yes, binigay niyo yung short invitation at nakalagay nga doon yung inyong napakagandang tema. Ano ang sabi ng tema doon? Love came down on Christmas, grateful beyond measure. Amen? Saglit po tayong manalangin. Aming Ama sa langit, salamat sapagkat dahil sa kamatayan, dahil sa Pasko, kamatayan ng inyong anak na si Jesus, sa pagbibigay niyo kay Jesus sa amin, ay pwede na kaming tumawag sa inyo ng Ama. Kami na dati yung kaaway, ang sabi ng inyong mga salita. Kami na tumakbo palayo, tumatakbo at patuloy tumatakbo palayo sa inyo ay biglang naging kaibigan ninyo at hindi na natiling kaibigan, naging anak pa ninyo dahil sa Pasko. Because we have Jesus. Because we have our Savior, Jesus Christ. Maraming salamat dahil meron kaming Ama. Minsan, Lord, kahit naman yung mga nanay namin sa lupa, mga magulang namin sa lupa, hindi naman sila perfect, Lord. Sometimes may mga disappointment kami sa kanila. Just as the parents has disappointment, Lord, sa kanilang mga anak din naman. Kasi wala nga perfect, Lord. Pero salamat dahil meron kaming nag-iisang Ama sa langit na pwede namin laging tawagan. Kaya sa umagang ito, O Diyos, nais naming patuloy niyo kaming tulungan na sariwain, Panginoon, at sa gayon lumalim sa amin ang tunay na diwa ng Pasko. Year in and year out, Lord, nag-celebrate kami ng Pasko. Every year, Lord. Pero this time around, Lord, gusto namin mas lumalim pa kami, Panginoon, sa kaunawaan nito. Ano ba talaga ang tunay na mensahe ng Pasko para sa amin? Knowing that Christmas is Jesus Christ. Christmas is the idea that you sent Jesus, your Son, begotten Son to us. Panginoon, mangusap po kayo. Kausapin niyo po ang puso ng bawat isa. Sa gayoy, pawiin ng kaunawaan tatanggapin namin sa inyo ang kabigatan kung meron man, ang kasakitan kung meron man sa pagkakataong ito, o mga alalahanin, o ang kalungkutan, the fact na malayo ang iba sa amin sa aming mga mahal sa buhay, pawiin, Panginoon, ng mensaheng pag-uusapan namin ngayon. Maraming salamat doon, Lord, that your love, your Son Jesus Christ, came down, and indeed we are grateful beyond measure. Hindi namin kayang tumbasan, O Diyos. Wala kami ibang pwedeng magawa kundi ang magpasalamat sa inyo at mamuhay ng aayon sa iyong kalooban. Mamuhay ng naaayon sa tunay na mensahe ng Pasko. Preside over this short exhortation, Father. Preside over this worship and Christmas celebration, Lord. Be glorified, be magnified. In Jesus' name, and everybody shout, Amen. Amen. Praise God. Basahin po muna natin the very first verse na babasahin natin, opening verse natin, would be coming from the book of Luke, chapter 2, verse 7. Ano ang sabi ng 2:7 ng Luke? And she gave birth to her firstborn, a son, as prophesied, hinula, sinabi na ng anghel, bago pa nangyari. Actually, hindi niya nga matanggap eh. Sino tinutukoy dito? Siyempre, alam natin, dapat, kapag meron hindi nakaalam, palalabasin ko. Joke lang. Si Mary, siyempre, no? At itong si Mary, during the time na sinasabi sa kanyang anghel that he will be giving birth to a son, hindi niya yun ma-process. Hindi pa nga kami kasal ni Joseph. Paano mangyayari? Alam niya how pure she was. Kaya sabi niya, hindi yun pwede mangyari. Hindi niya maproseso, magkakaanak ako. Siyempre, hindi niya maabot ang lalim kasi. Kaya, para maunawaan, pinababaw ng anghel. O Mary, ganito na lang. Naalala mo yung pinsan mo? Si Elizabeth. O, tango si Mary. Hindi naman eksakto ganito usapan, pero inaano ko lang ha. Pero parang gano'n ang namagitan sa kanilang dalawa ng anghel. Si Gabriel, naalala mo? When, sabi niya. Kung si Mary ay taga norte ng Pilipinas, di Ilocano, when manong, kunana. Oh, a mom, sabi ng anghel. Alam mo ba? No? Alam mo ba? Buntis yung pinsan mo. Doon niya naunawaan. Alam niya na, this is not something natural. This is supernatural. This is something divine. Kaya medyo mas naabot na ni Mary. Kaya anong sagot niya? Hindi na siya nagtanong pa, ang sabi niya,
be it unto me according to your word. Bakit ba ako naluluha? Sabi niya, maganap sa akin ayon sa kalooban mo. Mula dun sa pagkatakot, no, napalitan niyo ng saya. Kasi ilang isip niya, sino ba ako? No, para piliin ako ng Diyos. Gusto ko nung mag-reflect tayo. Napagtanto niyo na ba kung sino kayo sa harapan ng Diyos? No? At tayo ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan. Ang ganda kapag na-reflect natin yun. Sino ba ako? Worthy ba talaga ako? Deserving ba talaga ako sa Pasko? Deserving ba talaga ako sa pagmamahal ng Diyos? Sa pagtanggap ng Diyos? No? Pag nag-reflect tayo doon nag-reflect si Mary. Kaya sabi niya, be it unto me according to your word. Salamat dahil sa napakaaba kong kalagayan, ako yung napili mo, Panginoon. Kaya mangyari ayon sa iyong kalooban. At ito po yung kaganapan. Luke 2:7. Okay? So yan na nga sa Luke 2:7, lumabas na si Jesus. Nagsimula na ang Pasko. Lumabas na si Jesus. Nagsimula ang Pasko dun sa panahon na yon, no? Sa puso kaya natin, nagsimula na bang talaga ang Pasko? Sabi diyan, she wrapped him in clothes and placed him in a manger because there was no room for them in the inn. A very, very common verse na binabasa pag pinag-uusapan natin ang Pasko. At alam kong pamilyar tayong lahat. No, makinig ka lang ng Christmas song, ma-encounter mo, maaalala mo kung ano nangyari sa kwento. So yan na, ibinalot ni Mary. Of all the place, ba't naman manger pa? No? Of all the place, bakit manger? Sa mga nabuhay po sa malumalumang panahon na, in the 70s, ganyan, nung hindi pa modernong masyado ang mga nagla-livestock, sa mga sulok-sulok sa mga kanayunan, alam nyo ang ginagamit nila, another name kasi sa manger is parang labangan. No? Yung labangan, yung kinakainan ng hayop. Pag may malalaking stem ng puno, hinahati nila yon, tapos bibiyakin sa gitna, huhukayin yung pot nung stem para magkaroon ng space para lalagyan ng pagkain. Ganun ang labangan. So halos ganun ang itsura. No? Halos ganun. No? Opo. Ano pong tawag doon? Ayun, parang opo. Labangan. Sa mga baryo, tawag doon labangan. Doon kumakain yung mga baboy. No, sa panahon nila, syempre wala namang baboy sa kanila, bawal ang baboy sa Israel. So, nung kumakain yung kanilang mga alagang hayop, nandun yun. So, given na yun, manger, so bukod doon nila pag si Jesus, kasi wala namang ibang mapaglapagan. Kasi alam naman natin ang senaryo, no? Piyesta nun, abalang-abala ang lahat. So, wala talagang space doon sa lugar, sa Bethlehem. Kaya, yun lang ang pinaka-the best place na pag pwede lang puntahan. Wala nang ibang option. Kaya doon. But of course, alam natin, may dahilan ng Diyos. Bakit ganun? May mensahe ang Diyos. Bakit ganun? No? Sa manger nilagay, ang Diyos mula sa langit, nagkatawang tao, taking the form of a man, tapos minsan lang ipapanganak bilang Diyos na nagkatawang tao. Sa sabsaban pa nalagay, sa manger pa. Yung manger nasa loob ng kulungan ng mga hayop. So, amoy wise, mabaho. No? Pamilyar ba kayo dyan sa amoy ng livestock? Sa mga nakaranas, sino dito yung merong kalabaw sa kanilang mga bahay nung araw? Nakaranas pa, wala na, no? Hindi nyo na alam kalabaw, sa picture nyo na kalabaw. Yung si Pastor, kami ni Pastor nagkakaunawaan dito. Pag nagsusuga, ayun si Kuya Lito, pag nagsusuga kayo ng kalabaw, usually yung kubo na pinaglalagyan yun, maraming gagamba dun. No? Kasi ang dami ding mga pupu dun, minsan may tumutubo rin mga kabuti, basta mabaho. Kakaiba yung amoy, very distinct, alam mong amoy hayop. No? So doon nilagay si Jesus. Doon siya, tapos doon sa kainan ng hayop, doon siya mismo inilagay. Doon siya unang nahiga. Doon siya unang inilagay ni Mary. Okay. So alam mo ba natin, ang diretso na tayo sa message, ang labangan na yon, no, ay hindi kung ano pa man. Ang labangan na yon, ay gusto lang ipasabihin sa atin, yun actually yung ating mga puso. No? Kaya dapat, para maging ganap ang Pasko sa atin, ang puso natin naging labangan na. Kaya ang tanong ngayong umaga, naging manger na ba ang puso mo? Pakitanong yung katabi, manger na ba yan? No? Manger. Kasi katulad ng manger, katulad ng labangan, kainan ng hayop, no? Di ba, hindi naman talaga, di ba may galit? Ang pangit parang labangan talaga yung puso natin Di ba, may galit, may tampo, madaming tanong sa buhay. No? Kala mo kung magtanong parang deserving, bakit sa akin pa, Lord? Ganun mga tanong mo sa kalangitan, no? Parang ang dami mong tanong, ang dami mong hinanakit, no? Maaaring punong-puno ng kalungkutan. Manger na manger talaga. Hindi mabango. Madumi.
Pero doon pinili ng Diyos. Doon sa puso natin. Amen. Kaya ang Pasko ay yung pagdating ng Panginoon at pagpasok niya sa puso ng bawat isa. Kaya dapat maliwanag sa ating lahat. Nangyari na sa atin in Luke chapter 2 verse 7. Naging manger na tayo. And it will start from there. Ang buhay kasama ang Diyos magsisimula doon sa manger. Amen po ba? O closing prayer na po. So, magkasaya na tayo, party na. So again, love came down on Christmas. We are grateful beyond measure. So of course, pinakamagandang verse pa na pwede natin idagdag. You need not to flash, ate. Okay na po. Alam na ng lahat, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, one and only Son, that whosoever believes in Him would not perish but have everlasting life. Kaya yung everlasting life, yung peace, yung forgiveness, lahat yan nakapasok yan sa Pasko. Nandun lahat yan kasi ang Pasko si Jesus. Amen po ba? So, let's i-join na, palawakin natin ang ating isip. So, Christmas is not first about lights, gifts, or celebration. Ngayon na lang yun. But again, walang masama sa celebration. Dapat talaga mag-celebrate. Okay? But prior to that, no, ang Christmas, nagsimula talaga siya. It's about love. No? Christmas is love. What kind of love? A love so deep. No? A love so deep. Kaya yung kanta natin kanina, unang praise song natin, we're all vagabond, di ba? Paano yung banggitin te? Vagabond, sabi ni Ann. Ha? Ate, pakiulit nga po. Vagabond. We're all vagabond, mga layas, mga palaboy tayo. Walang kumakalinga, walang umaaruga, walang nagmamahal, nobody cares. Ganun ang kalagayan nating lahat. Until naging manger ni Jesus ang puso natin. Doon nagsimula na naramdaman natin, may nagmamahal pala sa akin. Kahit hindi pala perfectong husband ang napangasa ko dahil wala namang perfectong husband, mayroong isang Diyos na lagi akong tinatanggap kung sino ako at mahal na mahal ako. Doon tayo mabubuo. Your husband cannot complete you. Your wife cannot complete you. Kaya yung babaeng Samaritana, nakailang lipat na siya ng kasama sa buhay. Naka-anim. Until on the 7th time, si Jesus naman ang nakilala niya. At doon nagbago, 180 degrees ang kanyang buhay. Amen po? No? Natagpuan niyo na ba yung 7th man? Yung Christmas, yung Pasko, the love that came down from heaven. Si Jesus yun, dapat matagpuan nating lahat. Dahil doon magiging ganap ang buhay. Doon magiging totoo ang buhay. Dahil hanggang hindi dumarating sa sabsaban ng puso mo si Jesus, lagi kang magkakaroon ng emptiness. Lagi tayong parang may kulang. Kala mo kapag napatapos ko yung bahay, kuya, matapos lang talaga yung bahay. Masaya na ako. Nung natapos yung bahay mo, hindi ka pa rin masaya. Mapaaral ko talaga ako, masaya na ako. Kala mo lang yun. Pag napaaral mo na, parang kulang at kulang pa rin. Kasi none of these things will really satisfy us. Because in every man's heart, there is a manger. In every man's heart, there is a God-sized vacuum that only God can fill. May hukay, may buwang na kasing laki ng Diyos. Dahil kasing laki ng Diyos, Diyos lang ang pupuno. Kaya may Pasko, gusto ng Diyos, punuin yung kulang sa puso mo. Mapapagod kang mag-ipon. Mapapagod kang magsikap. Mapapagod ka. Nakakapagod kapag hindi mo natagpuan yung dapat pumuno sa kakulangan mo. No? You will only find yourself wanting and deciding for more and more. And yet, kulang na kulang. Ano sabi ng song? Earthly things have left me dry. Only you, the Christmas, the love in Christmas, Jesus, can satisfy. All I want is more of you. It should be more and more and more of Jesus. And less and less and less of the world. Ang kagandahan po pag inuuna natin ang Diyos, may mga bonus si Lord. Kaya pati hindi natin hinahanap, dinadagdag niya na. Amen? Kaya nga si first the kingdom of God inuuna dapat ang Diyos. Amen? So dapat to maging maliwanag sa atin. Alam ko namang naging manger na tayong lahat. Pero it should not stop there. Dapat po mapalago natin. Lumaki tayo sa pananampalataya. Si Jesus ay hindi na natiling bata sa sabsaban. Amen? Hindi siya na natiling bata sa sabsaban. Na-fulfill niya yung mission, na-fulfill niya yung purpose, namatay pa siya para sa katubusan ng kasalanan. The same way to us. Pag tinanggap natin si Lord, it will not stop there. Magsisimula ang buhay na kasama ang Diyos.
Magsisimula, you will now start be walking with God. Yun, lalakad ka na kasama ang Diyos. Kaya minsan, dati, ang dali mong mapikon. Ngayon, hindi ka na daling mapikon. No? Kasi lumalakad ka na kasama ang Diyos. Dati, ang hirap-hirap sa iyong magpatawad. Isa na lang talaga, isa na lang, hindi ko na talaga. Dati ganun ka. Pero ngayon, hindi mo na ginagamit yung statement na yun. Na isa na lang talaga, namumuro ka na. Hindi kita mapapatawad. Wala na yun, nabubura yun. Bakit? Because you are now walking with God. Hindi na natiling bata si Jesus sa sabsaban. Lumalaki siya sa puso mo. Amen? So dapat patuloy na lumago sa pananampalataya, patuloy na ma-reach natin. Although ang fullness nito, hindi dito. Wala hong perfection dito. Ang fullness nito, pagkasama na natin ng Diyos sa kabilang buhay. Pero masarap pa rin mabuhay dito. Huwag kayong mag-apura pumunta sa kabilang buhay, ha? Andito pa rin ang ating mission kasi doon wala tayong mission. Andito pa rin yung ating mga tao na kailangan nating i-reach out para sila din, katulad ng puso nyo, maging manger din ang puso nila. Amen? So, minaiisip na ba kayo, mga kaibigan, kaopisina, kakilala, kapitbahay, na hindi pa manger ang puso? Hindi pa naging labangan ang puso nila para kay Jesus. Yun ang mission natin, to reach out for them para maging manger din ang puso nila. And that's what Christmas is. Doon papasok yung grateful beyond measure. Sabi ng song, what can we give that you have not given? And what do I have that is not already? Ano bang meron ka na hindi naman talagang galing sa Diyos? All we possess, lahat ng meron ka. Even yung buhay na yan. All we possess, ano yung lyrics? And this, ano po? All we possess in this life. But yung buhay na we're living, is that what we give to you, Lord? Yun lang talaga yung pwedeng i-offer. Doon papasok yung beyond measure. Grateful beyond measure. Wala tayong pwedeng yung paglilingkod, yun ang ibibigay natin. Bilang pagtanaw, no? Bilang pagpapasalamat, bilang pagpapakita that we are indeed grateful sa Lord. Although we cannot really reciprocate it. Kaya nga beyond measure eh. Walang amount of services na pwede tayong gawin sa loob ng simbahan. Walang amount of kindness na pwede tayong gawin. Walang amount ng charity na pwede mong i-extend sa kapwa mo that will really be enough para masabi mong na-commensurate mo yung kabutihan ng Diyos. The love that came down from heaven. No. Wala. That's why it's grateful beyond measure. Walang eksaktong amount. Hindi masusukat. No? All you have to do is to give your life, be thankful, and serve the best that you can do. Do the best that you can do in service of God. Amen po. Ang pinakamalagang serbisyo sa Diyos, yung pagtanggap sa kapwa. No? Mapagtanggap ba tayo? No? Tinatanggap ba natin yung tao? No? Kasi naman, ang hirap tanggapin. No? Ang hirap niyang patawarin. Ang hirap niyang unawain. Hindi ba lahat naman tayo mahirap unawain? Sabsaban nga tayong lahat, di ba? Ang kaibahan lang yung ikaw, nailagay na si Jesus dyan, naging manger ka na. Kaya meron ng bahagyang pagbabago. Pero hindi dapat yung dahilan para you look down on them na hindi pa nagiging manger ang puso. Dahil ang mission mo, maging manger na ang puso nila. At ikaw ang gagamitin ng Diyos. Kaya dapat hindi natin ma-misrepresent the love that came down from heaven. Si Jesus, hindi natin ma-misrepresent. Dapat ma-represent natin siya ng tama. Kaya hindi nyo ba na-encounter? Lagi kayong sinasabi, parang wala kayong karapatang magkasala pag born again kayo, di ba? Pag Bible believer kayo, ganyan ba born again? Di ba ginaganon kayo? Kasi meron silang expectation eh. Meron silang kaisipan, no? They have something in mind na ine-expect nila as a born again, as Christian, as Bible believer, ito yung dapat ko makita sa kanya. Kaya pag hindi niya nakita, sasabihin niya, ganyan ba? Born again ka pa naman? Bible ka? Di ba ginaganon ka? Ibig sabihin, nami-misrepresent mo yung Jesus dun sa puso mo. Dapat i-represent natin ang tama. Kung mahirap unawain yung kapwa at ang hirap tanggapin, isipin mo na lang, you were once like them. Ganon din tayo. At minsan nga, bumabalik pa rin tayo sa pagiging ganon eh. Amen? Hindi nga natin na-perfect, di ba? Kaya may paalala si Pedro, sabi niya, huwag niyong akalaing malakas kayo ngayon dahil pwedeng isang araw baka mahina kayo. Kayo naman ang matukso. Kaya when somebody is falling into temptation, hindi dapat look down on that brother or sister, tapos ko-condemn mo na siya. Condemnation doesn't come from God. Condemnation comes from the devil. Amen? And we are the extension of Jesus' ministry dahil manger tayo ni Jesus. Sabsaban tayo ng Diyos na nagkatawang tao. Kaya hindi tayo nagko-condemn dapat. Ayan!
Ay, yun, sabi ko na eh. Ano kasi yan eh? Ganito kasi yan eh. No. Condemnation yun. Wala tayong karapatang mangganon ng kapwa. Lahat tayo sinners, remember? Ang kaibahan lang ng taong may naging manger na, kinahabagan na. Mayroon ng Jesus na nandun sa kanyang puso. Yun ang pagkakaiba natin. Parang sinner with the Savior ang dating. Hindi niya napapansin. Isipin nyo, kahit 12 hours lang, you give yourself a 12 hours or 6 hours lang na ipe-perfect mo, hindi ka mag-iisip ng masama. No? Hindi pa pag-browse mo pa lang ng Facebook, may nakita ka na dating kasama mo na biglang parang ang ganda na ano, maiisip mo, kaya naman na ganyan, nag-Japan kasi yan eh, ano naman. Yung ganon, meron ka kagad, yung isip mo, di ba ang hirap-hirap kontrolin kung saan-saan pumupunta. No? Na kaya ka pala nag-iisip ng ganon kasi may inggit ka pala. No? Kahit nagpo-post na ng gaganda, bakit di ka maging masaya sa kanya? Bakit di mo i-heart and be happy for the person? Baka naman you have something. Baka may inggit dyan, kaya ayaw mong i-like. Kaya naman nabilin. Utang lang naman yung bahay na yan. Talaga bang kailangan yung utang? Eh, bakit ikaw hindi ka ba nangutang all your life? Kung hindi ka nangutang, praise the Lord. No? Salamat kung hindi ka nangutang, pero hindi nyo dahil na para sabihin, inutang lang naman. Naka-iPhone 10, wala namang ipon. Mga ganun. Hindi ba pwedeng, baka yun talagang kasiyahan niya. Yun na lang ang pumapawi, pumupukaw doon sa kanyang lungkot dahil malayo siya sa pamilya. Hindi ba pwedeng suportahan na lang siya? Hindi ba si Lord mapagsuporta? You should come to the Lord. Di ba si Lord pag lumalapit sa kanya, as is where he is, tinatanggap tayo. May requirement pa si Lord? Dapat wala. Kaya nga manger yung pinaglagyan eh. Para ipakita, walang patakaran yung pagtanggap ng Diyos. Walang kondisyon yung pagmamahal ng Diyos. This is really so deep. Yun sinasabi natin dito. Christmas, no? Christmas is about love. A love that is so deep. Hindi mo maaarok. Walang panukat. Hindi mo ma-measure. You cannot quantify. Walang word that will best describe the kind of love, the deepness of God's love that has for us. And that is Christmas. A love that is so deep. A love that is so intentional. Sinasadya talaga, hindi yung parang, alam mo yun? Iba kasi yung intentional sa intentional parenting. Talagang ginagawa mo lahat, meron kang listahan. Alam mo, yun ang pagiging intentional. So yung pagmamahal ng Diyos, ganun, pinlano nyo talaga. May plano talaga ang Diyos. Jeremiah 29:11, my plan is to prosper. Ibig sabihin, intentional kasi ang Diyos eh. No? Pinlano nyo na talaga na iiwanan niya ang kaluwalhatian niya sa langit. Kaya nga sabi ng song, I'm forgiven because Jesus of Christmas was forsaken. I'm accepted. Tinanggap ka. Kasi siya yung nireject. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit, the Holy Spirit, the third person of the Trinity, your spirit lives within me. The Father, the Son, and the Spirit, nandun na yung lahat sa heart mo. Kaya nung hinahanap ng mga disipulo kay Jesus, Jesus, can you show us the Father? Anong sabi ni Jesus? I and the Father, John 10:30, are one. At pag tinagan po si Jesus, the Holy Spirit is also there. So, the triune God, isang Diyos sa tatlong persona, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, He is there in your heart na nagsimula nung naging manger ang puso mo. Kaya yan ang tunay na kaharian ng Diyos, hindi may maginto, magandang lugar, a huge place na hindi mo ma-describe ang ganda. Hindi yun. Ang tunay na kingdom of God, yung isip natin at puso natin. Na nagsimulang naging kingdom of God, nung nagsimulang naging sabsaban ang puso natin dahil sa Pasko. Naunawaan po natin mga kapatid. Amen? So the kind of love that is so deep, so intentional, and so sacrificial. Sacrificial, why? Because He has to left the heaven. He left the heaven. Iniwanan niya ang kanyang kalahatian. Ano sabi ng John 15:13? You need not to read this. This is a very common verse. John 15:13. Anong sabi niya? Greater love has no man than this, that a man lay down his life for his friend. From being an enemy of God, kinonsider tayong friend. And then, Jesus gave His life for that friend. And that is you and me. Tinuring tayong kaibigan mula sa pagiging kaaway. At ibinigay ng ating kaibigan si Jesus. Kaya nga I am a friend of God, di ba? Kaya binigay ng kaibigan natin, ng ating, bilang mo kaibigan, manunubos mo na, friend mo pa. Di ba nakaka-amaze? Doon palang manliliit ka na sa kabutihan ng Diyos. Kaya paano kang magiging rejective kung ganun? No?
Nakikita niyo yung sobrang amazing ng pag-ibig ng Diyos. No? And this idea is it's reflected dun sa maraming mga songs na kinakanta natin. Kaya minsan yung mga songs talaga, it's really heavenly. Kaya it's really good to listen to gospel songs, to sing gospel song. Why? Kasi pasok na pasok dun yung mga scriptures eh. Without you knowing it, kumakarga yun sa subconscious mind mo. Nagiging loaded ka ng mga katotohanan ng Diyos, katotohanan ng Biblia, napapalakas ka. Rather than makinig ka ng mga hindi masama. Hindi ko sinasabing masama baka misquote niyo ako dito. Rather than listening to a song like, mayroong lungkot sa iyong mga mata. Ganun. Ang lungkot na nga dahil ang layo mo. 3 taon ka nang di nakakauwi. Yung papapakinggan mo. At kay bigat ng iyong dinadala. Buntis pala. Tapos pumunta ka sa Cornish, mag-iimot-imot ka ron. Baka tumalon ka doon pag ganun. No? Why not listen to a gospel song that will really boost your spirit? At makikita mo, wow, I'm blessed. Because I am a friend of God. I am loved. I am accepted. I have the Savior. I have Jesus. I'm no longer a vagabond, sabi nung song kanina. At isa ako dun sa nakalaya sa impyerno. Ano sabi nung song kanina, ate? Hell lost one. Ayun, hell lost another one. Of course, that's idiomatic, no? That's figurative. Hindi naman talaga tayo galing sa impyerno. Galing tayo sa Diyos. But the thing is, bound to hell tayong lahat. Bound to hell tayo. Doon ang destination natin. No one is righteous, not even one. Romans 3:10. Amen? Romans 3:23. For the wages of sin, 6:23, the wages of sin is death. So we're all bound to hell. Doon tayo papunta. It's a matter of humiwalay lang yung spirit mo tsaka yung body mo. It's a matter of death. Pag namatay ka, diretso ka na doon. Yun. At wala nang purgatoryong pupuntahan na gitna na tinuro sa atin nung araw ng mga Espanyol. Wala yun. Walang gitna, ha? Na ipagpe-pray ka, ano pong misa? Special po? Special how many, gano'n. Walang gano'n. No, tapos, pag mas maraming prayers, umaangat ka na, unti-unti sa purgatorio, aangat ka na, tapos biglang, nakalimutan ka na, babalik ka na ulit, purgatorio ka ulit. Walang gano'n. No? Pang-utulan yun ng relihiyon para mag-offer ka ng madami. Yun ang totoo nun. Kasi pinirahan, kaya sinong mayaman ng araw? Mga simbahan. No? Yung mga kaparian, sila Padre Damaso, na pag hindi ka nakinig, figurative, figurative character to representation, no, sa nobela ni Dr. Jose Rizal, pero it's really a symbolism. Totoo 'yun kasi ganun ang role ng simbahan nung araw. 'Di ba? Ang simbahan lagi pinapakita marumi ka. Hindi ka karapat-dapat, sinner ka. Yun ang paulit-ulit. Dahil pag nagigilty ka, ang tendency mo bibigay ka ngayon. Kaya ang yaman-yaman ng mga pare nung araw, no? Sila ang nagkakamal ng maraming mga lupain dahil lahat ng mga ginto, lalo nung araw ang ginto, pinibigay lang, ino-offer lang nila. Pati si mga puon nung araw, gayari sa ginto. Basahin niyo ang No Limitangere. It's really a reflection, no? Nagpapakita yun talaga, larawan niya kung ano ang kalagayan ng Pilipinas nung araw, especially sa pag-usapang pangrelihiyon at politika. Amen? Kaya nga subversive book siya, kaya nga siya pinatay si Rizal dahil sa kanyang panulat. But ang puntos ay yun, no? Ganun naman talaga ang mundo. At ganun din ang kalagayan ng Israel nung dumating si Jesus as Savior. Politically, down na down sila kasi under Roman Empire sila. Tapos, sa larangan ng relihiyon, wala na silang ginawang tama. May tamang putol ng buhok, may tamang haba ng damit na dapat nilang isuot. Hindi na sila makagalaw. Pag kumaliwan sila, bawal, wala na silang gagalawan, kahuna sila. Ang dami-dami nilang pag Sabat, di pwedeng magtrabaho. No? Ang daming mga rikotitos ng kanilang simbahan, kaya lalo nila nakikita na sila ay ang layo-layo nila sa Diyos. Pero dahil sa Pasko, pinakita, ang lapit pala ng Diyos. Emmanuel, God with us. Ang lapit-lapit ng Diyos. Pero ang picture na binigay ng relihiyon, napakalayo ng Diyos. Madumi ka, hindi ka karapat-dapat sa Diyos. Langit ang Diyos, lupa ka. Pero ang totoong mensahe, ang Diyos, inilapit ang langit sa atin. Mapagmahal ang Diyos, mapagpatawad ang Diyos. Pero hindi yun ang tinuturo ng relihiyon. Amen po. Kaya dapat, yun ang ipag-iingay natin. Yun ang ipagdidiwang natin. Amen? So, kaya sabi ng isang song, I could sing of your love forever when your love came down. Your love came down, no grateful forever. So, God did not shout His love from heaven. No? He wrapped it in a flesh. Yun nabasa natin kanina. Kaya sabi ng John chapter 1 verse 14, ano sabi ng 1:14? Di ba sa John 1:1, in the beginning was the Word and the Word was God and the Word was God. Sino yung Word? Si Jesus. Tapos pagdating ng 14, and the Word became flesh. Kaya nga doon, God did not shout His love from heaven, mula sa kalayuan, but He wrapped it in flesh.
nagkatawang tao yung kanyang pag-ibig, si Jesus. Okay? He placed it in a manger, yung puso nating lahat. And of course, He entrusted it to a young mother. Di ba marami naman pwedeng mas mainam na piliin kaysa kay Mary? Sino ba si Mary? Ordinaryong-ordinaryo. But again, ang gustong ipakita rito, hindi kasi nagtatangi ang Diyos. Remember, sabi natin, the love that is, what kind of love? So deep, so intentional, and so, ano sabi natin? And so, sacrificial. Okay? So, walang kondisyon ang pagmamahal ng Diyos. Kaya sinadya na isang ordinaryong Maria ang magdala kay Jesus sa kanyang pagkakatawang tao. Amen po? Amen po ba? Amen. So, love came down on Christmas. Maliwanag sa atin ang love, ha? Love came down on Christmas. Jesus did not come as a king in a palace, but as a child in poverty. Okay? Especially during the time na pinanganak siya kasi nga sa manger. Na-describe na natin kanina yung manger. At yun nga ay larawan ng puso ng bawat isa. May galit, kaya marumi. Mabaho, kasi may puot. May inggit. Okay. Not surrounded by comfort, but by cattle. Again, describing the manger. No? So this tells us something powerful. Ano yun? That God's love is not distant. Can you say it with me? God's love is not distant. Kaya sabi nung song natin, God with us, so close to us, God with us, Emmanuel. Oh, 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 God. Everybody sing, with us, so close to us. Everybody sing, God with us, Emmanuel. Emmanuel. God with us, Emmanuel. That's Christmas. So, hindi malayo ang Diyos. Okay? God's love is not distant. It's not selective. Kaya nga sa isang dalagang, hindi na alam naman sinabi sa lipunan nila, isang ordinaryong Maria ang napili. At isang ordinaryong Joseng Karpintero ang napili. Okay? No much naman ang kinikita ng mga karpentero during their time kumpara sa mga eskriba, mga parisero, sa mga merchants. Wala. Talagang mababa ang estado ng kanilang pamumuhay. Okay? Hindi nga lang vagabond. Pero ang puntos doon, yun ang sinadyang piliin ng Panginoon para ipakita na hindi selective ang Diyos. No? Para ipakita na hindi nagtatangi ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya nga in the same way, dapat ganon din tayo. Pag manger na tayo ni Jesus, hindi tayo pwedeng nagtatangi. Hindi pwedeng hindi tayo nagpapatawad. Kaya dapat wala sa mga vocabulary natin, over my dead body. Walang ganon. Wala tayong ganon. Bagkos tayo sasagot sa tanong ng isang kanta nung araw na alam kong paborito ni Kuya. I wanna know what love is. Yun, ano, sino ba yung singer na yun? I want you to show me. I wanna know what love is. Mga ganun. Pagka lasing-lasing yung mga tao, nadidinig ko lang yan kasi mga nung uso yung mga inuman, tapos mga inuman, lagi may kantahan sa Philippine setting. Kaya pumasok sa isip ko, pero never ko pang nakita talaga yung song na yun. Pero yun ang sinata. Gusto ko maunawaan ano ba ang pag-ibig? Ito yung sagot, yung Pasko. Kaya, I wanna know what love is. Actually, what love is and who love is. That's Christmas. Jesus is what love is. No? What love is? God sent His Son to us. No? And that is Jesus. And that answers the question, who love us or who love is. Amen po? Amen. Again, the love that is not distant. God is not distant. Okay? God is not distant. Not selective or conditional. It comes to where we are. Pakiulit nga po, God comes to where we are. Yan. As is where is. Walang patakarang pagtangkap. Kayo mga anak nyo, paano kung talagang magkaanak kayo ng member ng, ito, katotohanan to ha. Hindi mo na rin maipaliwanag minsan, wala namang ganung lahi, pero ba't may sumusulpot na ganun sa lahi nyo? Halimbawa, nagkaanak ka ng member ng nasa belonging sa LGBT, halimbawa, susumpa mo? Sino tatanggap dun? Kasi sa born again Christian minsan, masyadong yan eh. Kaya minsan walang pumapasok ng mga medyo yung nasa LGBT side, na yung medyo boyish kumilo. So sabihin ko na yung salita, halimbawa tomboy talaga o kaya bakla talaga. Hindi makapasok sa simbahan natin pag pumasok na guest, lahat ng mga tao habang nakatingin sa kanya. May hikaw siya. Ganon. Ano, wala silang karapatan? Oy, baka ma-misquote nyo ako ha? Baka sabihin nyo naman po, hindi tayo nagpo-promote ng ang sinasabi lang natin, hindi ba sila tao? Hindi ba sila manger din na kailangan din maging sabsaban din na kailangan lagyan ng Jesus sa puso? Di ba meron? Di ba ganon?
Pinili ba nila na talaga ang pangarap nila, panganak sila maging ganun? Hindi naman, di ba? So, sinong tatanggap sa kanila? Magsimula tayo sa magulang. Huwag sana, no? Pero pag nagkaanak ka ng ganun, anong gagawin mo doon? Tatakwil natin? Sino unang tatanggap? Ikaw. Bago itanggapin ng lipunan, ikaw muna yung unang tumanggap. Iba ho yung pagtanggap sa pagkonsinte, ha? I'm not saying ikonsintihin mo. You will not tolerate, but you should start accepting it. Doon nagsisimula yon. Acceptance to restoration. Okay? Acceptin mo para ma-restore siya, para maayos siya. Kaya minsan yung mga tao hindi rin makapasok sa church. Kasi tayo na naging sabsaban ni Lord, minsan masyadong judgmental. Masyadong parang, sister, ang haba ng buhok mo sa ito, ha? Parang kang addict dyan. Ba't may tattoo ka? Talaga ba? Talaga ba? Talaga bang, hindi ba meron mo yung mga tattoo, ang babait naman? Baka talagang na ganun lang, lumaki lang siya sa tundo, kaya nahilig sa totoo. Pwede bang tanggapin na lang yung tattoo? Di ba? Di ba minsan ganun ang kaisipan? Hey, Chris, ano gusto mo? Planchahin niya yung tattoo niya, ganon? Kung dito siya nagpatato, paplansyahin niya yung mukha niya, ganon. Asa naman yung love? Asa naman yung acceptance? Love is acceptance. No? Lalo kung ginawa niya yun nung wala pa naman siya sa Lord. Ngayon, kung problema niya yun sa Lord, silang dalawa ni Lord na mag-usap, kung nakilala niya sa Lord, patato pa rin, lahat pinatato na lang. I'm not talking about the kilay, kasi kilay is like para sa inyo. No? Talagang tinatato na yan ngayon. No? Maganda rin, hindi mo na sinusuklay. No? Pero sinasabi ko ito yung tattoo na nagmisa na para sa tingin ng iba, marumi sa katawan. Sa tingin mo lang yun. Sa ibang kultura, beauty yun. No? Lungkot na lungkot ka dahil mahaba ang lihig mo. Punta ka sa Africa para i-praise ka. Maging binibining Africa pa ka ba? Bakit? Kasi doon pahabaan ng leeg, di ba nagsusuot nga sila ng mga, dito para humaba lang, mag-elongate lang yung leeg na maging giraffe. Welcome, Miss Giraffe! Haba ng ganun leeg. Haba-haba na, di ba? So, ibig sabihin, the concept of beauty depends on the beholder. Kaya wag masyadong rejective. Wag masyadong mapagtanggap na parang perfect ka. No one is perfect. Lahat tayo hindi perfect, pero tinanggap tayo ng Lord. In the same way, lahat ng imperfection ng kapwa natin, ng kaibigan natin, ng magulang natin, ng tatay mo, ng nanay mo, ng kaibigan, biyanan mo, lalo na kung biyanan mo. Dahil lagi magkaaway yung biyanan at saka ang mga asawa mo, bahay talaki. Tanggapin natin. Dahil pag tinanggap mo, doon magbabago si biyanan. Doon magbabago yung anak mo. Doon magbabago yung tatay, yung nanay. Nagsisimula sa acceptance. Kaya ka nga nagbago, tinanggap ko muna ng Lord. Kung hindi tayo tinanggap ni Lord, palagay niyo magbabago buhay natin? Tinanggap tayo ni Lord, kaya nagbago buhay natin. Kaya yung pagbabago ng buhay, hindi dapat yung source ng kayabangan. Ay, grabe yun, napaka-worldly mo, te, ha? Sister, worldly yan, ha? Talaga? Hindi ba dati ka rin worldly? Naging sabsaban ka lang, kaya hindi ka na worldly. Actually, minsan worldly ka pa rin, eh. Kaya dapat loving. Dapat accepting. We should be more loving. Pinag-uusapan natin yung second part, grateful beyond measure. How can we be grateful? How can we show to God our gratefulness? By accepting others. Amen? As is where is. Walang patakaran. Pinatanggap mo, in-invite mo sa church. Tapos nung pumasok sa church, ang dami-dami mo na mga Brad, nakita kita ka, nag-smoke ka, ha? Alam mo, Brad, sa demonyo yan, Brad. Alam mo, tama naman yung verse, eh. Alam mo, Brad, sabi ng Bible, your body is the temple of the living God. Yes, check, tama yun. No? Tama, totoo yun. Pero let God minister to him. Let God speak to him personally. No? Tama ni na-invite mo siya, yun na yun. Pero hindi mo siya pwedeng i-born again. Somehow, tama yung kanta ni Karen Carpenter, eh. You have to love me for what I am. We fell in love. Ano sabi ng song? On the first Ang bilis kasi ng ang bilis parang isang linggong pag-ibig din kasi yun, eh. Together we will happy. Ate, lyrics nga. Sabi niya, the ordinary problem has nothing. Para sinabi, kahit may mga problema, hindi natin napapansin kasi we love each other. But lately, little changes happen slowly. Pero nung tumatagal-tagal na, teka. Bakit nagbago? But lately, little changes happen slowly taking place. Ito na masakit. Parang mga born-again Christian na OA. Sabi niya, you've always finding something is wrong with what I do. Eto, sinampal siya. Sabi niya, but you, hindi ko alam yung lyrics. Sino magtutuloy? Ano po? Ayun, thank you. But you can rearrange my life because, ano ko, robot? Ano ko, tao-tauhan mo? Mabubuhay ako? Anino mo ako, ganon? Ngingiti ako sa paraan ng ngiting gusto mo? Hindi mo ba dapat tanggapin ako bilang asawa? Kung sino ako? Kailangan ba talagang baguhin ko? Nakakapagod yun. Nakakapagod na buhay yun. Hindi ka sasaya doon. At hindi rin yun ang ginawa ng Diyos sa atin.
Tinanggap muna tayo ng Diyos. Dahil nakita natin yung pagtanggap ng Diyos, yung pagmamahal ng Diyos, yun yung bumabago ng unti-unti sa atin. Ang sabi ng Bible, from glory to glory, Lord, you're changing me. Bakit yan nagbabago? Kasi amazed na amazed ka kung paano ka tinanggap ng Diyos. Kaya dapat ganun ka rin sa kapwa. Kaya minsan mga born again mag-i-invite. Magtataka pa, ba't di tumutuloy? Paano ang dami mong requirements para kang mga pariseyo? No? Sir, actually, hindi ko lang sinabi. Medyo yung buhok mo, hindi ba't nagkulay ka? Sa Diablo yan. Yun, gano'n. Diablo talaga kaagad? Hindi ba pwedeng pasyonista lang siya? No? Baka ikaw masaya ka sa ganung buhok mo. O siya ba, wala siyang karapatang mamili ng sarili niyang passion sense? Di ba? Kaya mga kapatid, lumago tayo sa pananampalataya. Ang pananampalataya hindi pagkokontrol ng kapwa. We will just invite soul and let this soul be a manger for Jesus Christ. And hanggang doon na lang yon. It's between the soul and Jesus, His Savior. You are not the Savior. You are not the Messiah. No? Kaya kung sa kanta pa, you can rearrange my life because it pleases you. Ano ka? Anino mo ko? Ano ko, robot? Panuorin mo yung Soltera ni Dieter Ocampo at saka parang ganon. Soltera ba yun? Soltera ba yun? Hindi yung bata matanda si, ano pangalan ng artista na yun? Maricel Soriano, tapos bata si Dieter. Parang ganon na ganon kasi yung sa song ng You. No? Gusto niyang baguhin si Dieter. Sabi, pagod na ako. No? Ganon. Bisa maganda rin. Dapat pag nanonood ka ng pelikula, natututo kayo ng application sa buhay. Hindi basta nanonood, ganda. Pag-aralan nyo. Try to relate, no? Try to look you find yourself dun sa mga character and learn from the characters in the movie. Yun ang magandang panonood. May learning pa rin. Ang ganda, di ba? Paglabas mo ng sinihan, may natutunan ka. Hindi yung parang, anong learning? May learning dapat. No? Gustong baguhin ni Maricel Soriano yung buhay ng bata. No? Napagod na yung bata. Walang taong masayang binabago siya kasi we are all distinct. As long as it's not immoral. Immoral ba talaga yung magpakulay ng buhok? Pero alam niyo kung bakit ganito ako magsalita? Galing ako sa simbahan na ganun. Kaya nung ako'y nalipad sa day by day from my first church, nung lumusok ako na Maynila, galing ng probinsya. No? Extreme yung simbahan namin. Nung napunta ako ng day by day, grabe, hindi ako tingin ko sa kanila worldly. Ba't sila may mga kulay ng buhok? May mga nakahikaw, lalaki, nakahikaw. Grabe, ganun. Pero dahil namiministeran ako ng mensahe, nagtuloy-tuloy ako until na-open ako ng Diyos. Hindi naman pala talaga ganun. No? Kaya, kindness ba yon? Kindness ba na isipin mo na worldly siya dahil lang nakahikaw siya at lalaki siya? Ba't hindi mo na lang hintayin ang Diyos na kumausap sa kanya na bago pa mahila yung tenga at maputol, tanggalin niya ni hikaw niya? Pwede bang gano'n na lang? You be loving, you be accepting. Kaya, yung Jesus sa manger, pag naging fullness, sabi ko, saglit lang, humaba naman uli. Sorry. Pero yun, no, mga kapatid. Amen? Excited na ba kayo mag-rejoice sa Pasko? Patapusin na natin. So yun po, maliwanag ha. God's love is not distant. It's not selective or conditional. It comes from where we are. Acceptance yun. Ang sarap, di ba? Grabe, Lord. Wala talaga yung pagtatangi. Tanggap na tanggap niyo ako. Alam niyo, pag sobrang naunawaan niyo yun, mapapansin niyo sa sarili niyo, ang dali-dali niyo rin magpatawad. Ang dali-dali niyo rin tumanggap. Ang dali niyo i-love si sister at si brother despite, no? And in spite of. Madali. Bakit? Kasi na-meditate mo mabuti yung kung paano ka tinanggap ng Diyos. Pero pag wala kang malalim na kaunawaan sa pagtanggap ng Diyos sa'yo, pwede kang maging judgmental. I-rearrange mo ang buhay ng kapwa mo, kapatiran mo. No? Iba-iba tayo ng karakteridad. No? And there's beauty in it as long as walang immorality involved. Okay? Naunawaan po natin mga kapatid. Yan. So, salamat sa Panginoon. Ito na tayo sa pinaka-main point ng ating theme. When love came down, hope was born. Kaya yung mga pastor na pagod na sa taxes na binibigay sa kanila, kukunting kita sa shepherding nila, kinukuha pa ng tax ng Roman, tapos antingin pa. Di ba? Nakita niyo yung buhay ng Israel nung araw, yung unang bayan ng Diyos. Ngayon, tayong lahat ay spiritual bayan na ng Diyos. Tayo ay bayan ng Diyos, lahat tayo, walang pinipili, for God so loved the world. Pero initially, nung pinanganak si Jesus, meron siyang sariling bayan. At ito nga yung mga Israelita. Ito yung bansang Israel. Di ba hirap na hirap sila? Wala silang sariling kakanyahan dahil nasa ilalim sila ng Roman Empire. Tapos sa spiritual side naman, lagi silang madumi, lagi silang kulang. Kaya yung mga shepherd pagod na sa buhay. Tapos biglang sinabi ng anghel, I will bring you good news of great joy. Kaya parang nabunutan sila ng tinik. Kaya with all excitement,
Pinuntahan nila. Sinundan nila yung tala at nakita nila there, they found Jesus. At nung nagsimula, ang puso nila maging manger din Jesus. Kaya ang saya-saya na nila. Pati nga yung mga Magi, di ba, from the Far East, hindi kaya sa Pilipinas galing yon. Far East, malayong silangan, di ba? So yung Magi. Kaya yung representation, kaya maraming mga faulty, representation. Yung representation ng sabsaban na nakikita natin, yung tatlong hari, hindi yun hari, Magi yun, wise men. Di ba, nakita nila, nakandun sila sa sabsab, naabutan nila si Jesus. Maling representation yun. Kasi it took them years para magbiyahe bago nila nakita si Jesus. Kaya nung makita na si Jesus, toddler na si Jesus. Kasi malayo. Wala naman jet nun eh. Wala naman Qatar Airways. Camel lang sila nakasakay. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Gumagano lang. Ang tagal nun. No? Taon sila bago nila nakita si Jesus. Ayun na, tumutulong. Nag-aabot na ng pako kay Tatay Jose. Nag-aabot na ng martilyo kasi karpentero yung pamilya eh. Ganun nung makita nila, wala na sa sabsaban. Ang nakakita lang na nasa sabsaban pa, yung mga shepherd. Kasi malapit. Hindi sila sa Far East. Nandun sila mismo sa Bethlehem. Outside the city lang. Okay po? Amen po? Amen. So clear na ba? Sabsaban na ba? Kaya paano mo matitiyak sabsaban ka na? Ako, alam ko po talagang naging sabsaban ng puso ko dahil ako po lumaki sa auntie ko at lumaki ako na parang galit na galit dun sa auntie ko. Pero nung natanggap ko si Jesus, naging manger ang puso ko. Pinagpe-pray ko na yung tita ko. Kaya sabi ko, grabe, 180 yun. Hindi 360 bumabalik yung 360, 180 talaga. No? 180 talaga. Yung tita ko na pag nakita ko lang talagang parang, hindi ako marunong magmura noon. Active din ako, katoliko ako noon na talagang deboto. Hindi salamat sa hindi naman ako natutong magmura. Hindi pa ako born again, hindi na ako nagmumura. Pero yung puso ko galit na galit sa tita ko dahil tingin ko, inapi kami. Na parang totoo naman. Inapi kasi kinuha niya yung pamilya namin kasi medyo kapos sa buhay, sila yung may kaya, pinatira kami sa kanila, napangakong pag-aaralin. Mahabang kwento, masyadong personal, pero ang sinasabi ko lang, may galit ako sa auntie ko. No? Na alam kong naging manger ang puso ko kasi yung galit, naging love. Dating gigil ako sa kanya, galit na galit pag nakikita ko. Biglang, Lord, makilala niya kayo, Panginoon. Pag lumulod ako sa gabi, nanalangin, yung tita ko ang laman ng prayer ko. Hanggang sa nung nagkasakit siya, dinadalaw ko siya, pinagpipray over ko siya, pinatanggap ko siya kay Lord. Kaya alam ko manger. So malalaman yung manger na ang puso nyo pag naging mapagtanggap na kayo. Yung dating hindi nyo mapatawad, napapatawad nyo na. Yung dating masasalubong nyo, biglang, hindi ko kang ganun. Yung pagka yung kaaway mo nasasalubong mo, tapos matitingin mo na straight to the eye, okay na yun. Pero yung iniiwasan mo pa rin, ako medyo, hindi ko alam kung ikaw bahala. Kayong dalawa nila mag-usap. Tiyakin mo. Kasi ang isang malinaw na patunay na naging manger na puso natin, forgiveness. Paano sabi ng song, magpatawad ka, tikay, paano kang hindi magkapatawad kung una kang pinatawad ng Diyos? Amen. Parang nakakahiya. Sorry for the word, parang ang kapal naman ng mukha natin hindi magpatawad. Tayo pinapatawad ng Diyos. Amen. So, may shortcoming ba yung tatay mo sa tingin mo? Nagkulang ba siya sa'yo? Si nanay? O ikaw bilang magulang? Yung anak mo ba talagang fall short dun sa standard mo? Sino tatanggap? Sino magpapatawad? Sino magmamahal? Kaya ka nga minahal ng Diyos na walang patakaran para matuto ka to give the same love. So deep, so intentional, and so unconditional and sacrificial. Amen? Yung sabi kong exhortation na mabilis lang, tumatagal na uli. Baka iba na tingin sa akin ni Kuya. Sabi niya, isa pa, dagdag ka pa, ha? Gusto ko na mag-exchange gift eh. Ito na. So when love came down, hope was born. Kaya nabuhayan niya. Ito na nga yun, yung hinihintay namin. Lalaya na kami. Thank you, Lord. Kaya yung mga pastol, yes, panibagong simula ito ng buhay. Excited sila. Kaya nung makita nila yung Jesus sa manger, lumuhod talaga sila, sumamba sila sa Panginoon. Ganon din yung mga Magi. Sa kabila ng kanilang marangyang buhay at punong-puno sila ng karunungan. Kaya nga ang anong alam nila, dala-dala nila, di ba, frankincense, myrrh, and gold. Ibig sabihin, talagang full of wisdom sila. Alam nila ano ang dapat ibigay dun sa hari dahil hindi ito ordinaryong bata. Diyos ito na nagkatawang tao. Napakahalaga nung symbolism ng tatlong bagay na binigay, the gold, the frankincense, and myrrh. Yun ang dala-dala nila. Pero sa harap ng Diyos, wala lahat yun. Kaya yung sabi ng song, when the music fades, di ba? Sa harapan ng Diyos, nahuhubaran tayo eh. Kaya masarap sa presensya ng Diyos kasi bumababa tayo. Kaya yung mga tatlong mago, yung Magi, ang baba ng tingin nila sa sarili nila. Upon seeing Jesus Christ, the boy Jesus. Boy na, hindi na infant ha. The boy Jesus Christ. Sumamba talaga sila. Walang pride. Kaya ang isang naging manger na, mababa talaga ang puso. May humility. When love came down, grace took on a name. The grace is the faithfulness of God, the love of God. Nagkaroon siya ng muka dahil sa Pasko. Kasi si Jesus yun.
nung binigay niya si Jesus, yun yung grace. Kaya the grace took a name. And what is that name? Jesus. Jesus is the extension of God's love. Jesus is the extension of God's faithfulness. Jesus is love. Jesus is Christmas. Amen po? When love came down, salvation stepped into history. Doon nagsimula ang kaligtasan. Jesus' arrival, no? Jesus' arrival marked the beginning of humanity's redemption. Amen? Ay, matatapos na po tayo. Kaya alam ko, masaya na kayo eh. Gusto niyo ng katapusan, ano po? So, and the proper response to that, nasa response na tayo, and the proper response to that love, naunawaan natin love that came down, ha? And the proper response, ano nga ang pwede nating ma-response? Is gratitude beyond measure. How do you measure forgiveness that wipes away sin? Pwede bang ma-measure yun? The forgiveness that wipes away sin? How do you measure the mercy that meets us at our best? At our worst. Sabi ni John Lloyd kay Bea. Nakita ko lang doon sa TikTok. Lumabas. Pero hindi ko ito napanood. Sabi niya. Ayun. Ang galing to. Ate, ano sabi? Ano? Ay, ate, pakiulit po. Ano po? Quiet! Silence! Dagdagan mo ng konti emotion. Kasi, babae kasi si ate kaya mahirap sabihin. Pero ang nagsabi nun si John Lloyd. No? Ano ate? You love me at my best. She had me. Ayun. Sabi ni John Lloyd. Ayun. You had me. Sabi niya, you had me at my best. She had me at my worst. Ayan. Ganun ang Diyos, di ba? Ganun ang Diyos. Nung nasa worst tayo, yung pinaka-low moment ng buhay natin, doon tayo kinatagpo ng Diyos. Kaya walang pagtatangi. Parang John Lloyd, parang yung Bea John Lloyd line, no? Ganon. Okay pa? So how do you measure a Savior who chose the cross before even we choose Him? Wala, di ba? So, naalala niyo Romans 10, kaaway tayo ng Diyos, pero, dati mga kaaway tayo ng Diyos, pero tinuring na tayong kaibigan dahil kay Jesus Christ. So, una tayong, He first loved us, okay? So, wala po. That's why we are grateful beyond measure. Yun yung reason. We are grateful beyond measure kasi wala naman talagang amount, no, to really reciprocate the kind of love that was given to us. Our gratitude is not only expressed in words, but in lives surrender. Doon po magsisimula yun. Suko natin ang buhay natin sa Panginoon. Lord, not my will. Di ba sabi ni Jesus nung nagkatawang tao siya, Father, if it's possible for this cup, kasi hirap na siya, to be removed. Gusto niya na. Kung pwede lang, Ama, tanggalin niyo ang saro ng paghihirap na ito. Tanggalin niyo na lang. Ang hirap. Kaya sabi doon sa Bible, sobrang hirap, iniisip pa lang ni Lord, lumuha na siya ng dugo. Ganon kasi kahirap yung dadanasin niya. And yet, ang sabi niya, yet, Father, not my will, but your will be done. Pag tayo po ay naging manger na, doon tayo papunta. Doon sa ganong klaseng pamumuhay, that is no longer our will, but the will of God. Kaya pag kinori ka ni pastor, ng leaders, mag-aamin ka. With humility, tatanggapin mo. Yan. Pero ibang usapan nun, mga pastor, i-correct nyo naman sa harapan. Sister, nakita ko kanina yung hindi ganun, ha? Masyadong yon. I-table natin ang issue. Learn from the Westerners. Learn to table the issue. Ipatawag mo, ikulong mo dun sa office natin doon. Huwag mo nang buksan. Hayaan mo na siya doon. Hindi. Ikulong mo doon mo kausapin. Okay? Kasi, Kuya Joseph, di ba sabi ng Bible, tell it to the brothers? Ate, kuya, kaya sinabi doon sa Bible na tell it to the brethren. Pag di nakinig, sabi na warningan siya. Pag di siya nakinig, you tell it to the brother. Magpipinsan lang yon. Ano naman kung malaman ni ante na meron siyang kulasisi? Okay lang, ante ko naman yan eh. Pwede siyang mangusap sa akin, pwede niya akong i-correct. Ante ko kasi. Dito mag-aanti ba tayo? Tito ba kita? Ate kita, kuya kita? Hindi, di ba? We are all from all walks of life. Iba-iba tayo, kaya hindi ko pwedeng i-correct si kuya na right there and there. Kuya, nakita kita kanina. Talaga, tinext mo. Inabot mo yung number mo, sabi magkikita kayo. Ganon, hindi ganon. Tinetable natin ang tama, yung issue. Okay po? Amen po ba? Ayun. So, our gratitude is not only expressed in words, but in lives surrendered. If love came down for us, then we must live up in love for others. Malinaw po yan, ha? Closing na to, totoo. Closing na to. No? We give because He gave. Amen? We forgive because He forgave. We love because He first loved us. So mga kapatid, the Christmas may
the Christmas, may we not just be, this Christmas rather, may we not just be, not just celebrate the birth of Christ. May we rejoice the love that came down. Amen? And respond to that love with hearts full of thanksgiving, obedience, and worship. So love came down on Christmas, and because of that, we are grateful beyond measure. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maraming salamat at maligayang Pasko. So in closing, para hindi naman sabihin ni ate, si Kuya Joseph paasa. Ibinigay sa akin yung PowerPoint. Sabi mayroong PowerPoint, tapos hindi pala gagamitin ko po. Question and answer na tayo bago ko ibalik sa ating presider. Sige po, question and answer. Lahat sasagot, ha? Okay. Ang hindi sumagot, hindi kasali sa Christmas party mamaya. Biglang hindi love. Hindi. Nandiyan na ho yung sagot. This is just to reiterate yung ating mga pinag-usapan ngayon about the love that is so deep, so intentional, so sacrificial, and how we are going to respond to that love, to Jesus, our Savior. Sige po. Tatanungin ko, babasahin niyo lang yung sagot. Okay, first question, Lord of Lords, are you ready? Amen. Yan, praise the Lord. Itong ano ko hindi pa ready, hindi lumalabas. Ayan, ready. Mga kapatid, Lord of Lords, what did God send us on Christmas? Babasahin na lang, di babasahin ng sabay-sabay. Oh. Yeah. Again, brethren, what did God send us on Christmas? Love. Yeah, thank you, Lord. And how do we respond to that love? Grateful beyond measure. Alam nyo na ibig sabihin ng grateful beyond measure, ha? Walang amount ng service na sasapat, kaya dapat tuloy-tuloy yung pagiging mabait. Third question, love came down from heaven. First point natin, message natin yan. Ito. Where was Jesus born? Before Bethlehem? Maliwanag. Langit, lupa. Galing siya sa taas, pero bumaba siya. Hindi ko na elaborate kasi alam nyo na yan. Review na natin yan. Where did He choose to come? Amen. Third question. For this part. Did He come in power or in humility? Ay, grabe. Talino ng Lord of Lords, ha? Nakikinig, ha? What does this tell us about God's love? Ano sinasabi nito? If He came in humility, what does this tell us? Yun. Yan, amen. As is where is. Walang patakaran na pagtanggap ng Diyos. Yan. Okay po. Bakit ba ayaw? Saan ba ang tamang turo? Yan. So ano sabi ng John 1:14? And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen Him, His glory. Glory as of the only Son from the Father, full of grace and love. Second point po natin, 4 points po ito. Second point, love was wrapped in flesh. Okay, question. How did God show His love? Sagot. Saan ba dapat? Yan. Where was the Savior born? Alam na natin. Asan ang manger? Pakituro nga. Yan. Sa puso nating lahat. Thank you, Lord. Why a manger and not a palace? Bakit nga ba? Alam na natin. Because? Amen. Another question. Who can receive this love that is so deep, so sacrificial, and so unconditional? Whosoever, everyone. Okay. Point number. Okay, and for God so loved the world that He gave His only Son, one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Third point, love brought salvation. Question, why did Jesus come? Okay, what did this love deliver us from? Yan, from sin and death. What did this love give us? Hindi. Thank you. Hope and eternal life, salvation. That's the same. And is there any greater gift than this? Hope and eternal? No greater gift. Okay, last point. Ano sabi niyan? Do not be afraid. Everybody read. Do not be afraid of great joy. Today, yan. Kaya there's joy. Kaya pala great joy. Kasi nga, makakalaya na sila. Gagaan na ang buhay nila. There will be no condemnation. Kasi magiging manger na sila. Last point po tayo. Last point. Tama-tama, alas 12. Hindi masyadong sumusunod itong si brother battery natin. Ayaw. Parang palitin na ito. Ayun ang gumana. Ate, manual na lang po. Ayan si ate. Ate, go. Yan.
Last point, ayaw na rin gumana? Thank you, Lord. Paganahin mo. Ayaw talaga, ate? Ay, tapusin na raw. Gutom na raw kayo. Ayan, sige po, tayo manalangin. Tandaan natin. Ayaw gumana ng tatlo eh. Tapusin na. Ayun! Grateful beyond measure. Go, ate. Grateful beyond measure. Paano natin pinapakita yung gratefulness natin? Can we measure God's grace? No. Can we earn His mercy? No. Ate. Then how should we live? With thankful hearts. Ate. How should we love others? As Christ loved us. Last. Sabi ng 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. Una tayong minahal ng Diyos. Hindi tayo pwede magyabang doon. Una kang minahal. Kaya ka na marunong magmahal ngayon dahil una kang minahal, nakaranas ka ng pagmamahal. Huwag ko kayo magtaka pag yung anak nyo hindi labing, ha? Baka hindi naramdaman ng anak nyo kung paano siya mahalin. Alam niyo ba yon? Alam niyo ba kaya labing ka na ngayon, naramdaman mo yung pag-ibig ng Diyos? He first loved us. So, isang reflection dito, pag yung mga anak nyo hindi ganong expressive, baka hindi ka rin kasi expressive sa kanya. So, hindi mo lang ako kinikis mo ba siya? Yun, no? Kaya reflect on that idea. Ate, in closing, hallelujah, closing declaration, sabay-sabay po tayo. Lord of Lords, what came down on Christmas? Love came down. Last and final question, how do we respond? And so, in closing, let me tell you this, let the redeemed say, Thank you, Lord. Yun, maligayang Pasko po, mabuhay ang Panginoon.